Alexa POV. Sa ginawang paghalik ni Sir Luther sa akin ay pakiramdam ko, biglang naging blanko ang isipan ko. Bigla ko naramdaman ang malakas na kabog ng dibdib ko. Sa hindi malamang dahilan, supposed to be magpupumiglas ako dahil sa ginagawa niyang ito sa akin. Pero iba naman ang sinisigaw ng kalooban ko. More pa nga ang sigaw ng isipan ko at ilang saglit lang. Hindi ko na namalayan pa na nakapikit na naman ang mga mata ko para namnamin ang halik niya. Medyo malandi ako sa mga oras na ito, pero masarap eh. Ang sarap ng labi ni Sir Luther. Malambot at mainit-init pa. Tapos ang sweet. Hanggang ngayon pa ba naman, hindi ka pa rin marunong tumugon sa halik ko? Narinig kong sambit niya habang dahan-dahan akong inaimulat ang aking mga mata. Bigla akong nakaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi nang mapansin ko na titig na naman siya sa akin. Nagsusumigaw din ang kalooban ko dahil nabitin ako. Gusto ko pa. Bitin pa ako sa halik niya. Hindi marahil siya nag-enjoy sa paghalik sa akin dahil para yata akong tuod. Naninigas ang katawan ko na sinabayan pa ng labi ko na hindi man lang marunong kung paano mag-response. Anong magagawa ko? Kulang pa yata ako sa training eh. Sorry, mahinang bulong ko at mabilis na namang dumistansya palayo sa kanya. Sobrang nakakaramdam ako ng pag-iinit ng aking pisngi dahil matinding hiya sa kanya. Yes, kabaliktaran yata ang nararamdaman ko. Imbis kasi na magalit ako dahil sa ginawa niyang paghalik sa akin, sobrang nahihiya ako ngayon dahil nga nalaman niya na hindi pa rin ako marunong kung paano tugunin ang halik niya. It's okay. I'm glad na turuan ka. Nakangiti niyang sagot sa akin at akmang uusog na naman siya palapit sa akin pero mabilis na akong tumayo. Anong turuan? Hindi pwede. Nakakailang kaya yun. Dapat may limitations kami sa pagitan namin. Dahil siya ay boss at ako ay kanyang secretary. Baka mamaya masanay ako sa halik-halik niyang yan at baka hanap-hanapin ko. Hindi yun maaari. Mabuti na lang at sa pagtayo kong iyon, biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Napansin kong makahulugan pa akong tinitigan ni Sir Luther bago tumayo at naglakad patungo sa pintuan at binuksan yon. Kinandado niya kasi yon kanina kaya hindi siya makapag-demand sa kung sino man ang kumakatok na pumasok na. Ewan ko ba sa taong ito? Gagamutin lang ang sugat ko, may palaklak pa ng pintuan. Sir, your coffee po. Narinig kong bigkas ng kung sino sa labas ng pintuan. Napatingin naman ako doon at nang mapansin ko na si Miss Misty pala ang nasa labas, hindi ko mapigilan na mapangiti. Dumating din ang coffee na pinabili ni Sir Luther dito. Thank you, Miss Misty. You can go back to your work now. And please, pakisabi sa finance department na kailangan ko ng mga dokumento para sa mga bonuses ng mga empleyado. Narinig ko seryosong utos ni Sir Luther kay Miss Misty. Hindi niya na pinapasok pa si Misty dito sa loob ng opisina at kuso niya nang kinuha sa kamay nito ang plastic na bit-bit na hindi ako maaring magkamali. Ito na yung kape na pinabili niya dito kanina. Yes sir, I will follow up them po. Sagot din naman kaagad ni Miss Misty at mabilis nitong naglakad pabalik sa kanyang table. Kaagad na rin namang isinara ni Sir Luther ang pinto ng kanyang opisina at muling naglakad pabalik sa akin sabay patong ng plastic bag sa center table. Here is your snack, sweetheart. Narinig ko pang ang sambit niya na labis kong kinagulat. Ewan ko kung sobrang nabibingi lang ba ako pero anong tawag niya sa akin? Sweetheart? Bakit sweetheart gayong sa naalala ko, Priscilang tawag niya sa akin? Baka nagkamali lang siya. Baka naman sweetheart ang pangalan ng dati niyang personal secretary. Pero in fairness napakamaalaga naman pala nitong si Sir Luther sa personal na secretary niya. Wala pa nga ako naumpisahan na trabaho pero may pa-snacks na kaagad siya. Hindi na yata talaga ako mag-quit sa trabahong ito. Kapag ganito palagi, sisiw na lang yata sa akin ng 5 years contract ko sa kanya. Malalagpasan ko siguro yun ng walang kahirap-hirap. Dahil sa nakikita ko ngayon, mukhang mabait naman si Sir Luther. Baka front niya lang talaga ang pagsusungit eh. Saka yung halik-halik na yan, baka hindi na din naman mauulit. Kaya lang naman niya ako hinalikan kanina dahil may galos ako. Baka yun lang yung normal niyang paraan para ipakita sa akin na nothing to worry.
Pagkatapos ng gamutan portion sa pagitan naming dalawa, muling itinuon ni Sir Luther ang buo niyang atensyon sa kanyang trabaho. Samantalang ako naman naging abala sa mga snacks na nasa harapan ko. Hindi naman ako ni-inform ni Miss Misty na ang dami niya namang binili ng mga sweets. Sinabi naman sa akin ni Sir Luther kanina nang alokin ko siya na para daw talaga sa akin ng mga to. Coffee lang daw sa kanya dahil hindi naman daw siya mahilig sa sweets. Dahil sayang naman kung hindi ko kakainin, nilantakan ko na lang. Iniisip ko na lang na baka suhol ito sa akin ni Sir Luther. Dahil ang pamangkin niyang dahilan, kaya may maliit na galas ako sa aking pisngi. Heist, nasa na kaya yung table ko na sinasabi niya? Malapit na kasing mag-lunch time. Pero wala pa rin akong nagagawang kahit ni isang trabaho. Ayaw ko na magtanong tungkol doon dahil baka magalit na naman siya eh. Baka sabihin niya na naman, pinangunahan ko siya. Baka masira ang araw niya at tag-initan niya na lang akong bigla. Kay sarap ng buhay ko na ganito, di sulitin ko na lang. Baka bukas or makalawa, magiging abala na din naman ako sa trabaho eh. Since wala pa yung table ko, chill-chill na lang muna ah. Hindi niya naman siguro kapag-isipan na tamad dahil sila itong hindi ready eh. Alam pa na rin nila na mag-hire sila ng bagong empleyado, hindi rin sila kaagad nag-ready ng bagong table. Habang abala ko sa mga pagkain na sa harapan ko, napapansin ko rin ng walang katapusan na paglabas-pasok ng ibang mga empleyado dito sa loob ng opisina. May mga bagay silang dinidiscuss kay Sir Luther na hindi ko naman maintindihan. Iba't ibang topic at iba't ibang solusyon ang pinag-uusapan at napapansin ko na may mga time na bigla na lang naninigaw si Sir Luther. Napakahigpit niya pala pagdating sa mga report. Kagaya na lang ngayon, dumating ng taga-finance department at hindi nagustuhan ang format ng report nito at basta niya na lang yung inihagis sa harapan nito. Nagkalat ang mga papel sa sahig habang panay naman ang sorry ng kawawang taga-finance department. How many times I told you na i-double check nyo na munang mga reports nyo bago ipasa sa akin? Malakas ang boses na sigaw niya sa kawawang taga-finance. Tahimik lang ako nanonood habang humihigop ng frappuccino ko. Hindi ko nga din mapigilan ang maawa sa empleyado pero since mali palang trabahong nagawa niya, kailangan niya talagang ulitin. Kaya lang may emotional damage na dahil nasigaw na siya. I want it now. Bago matapos ang araw na ito. Gusto kong ibalik mo sa akin ang report na yan ng maayos at walang mali. Galit na bigkas ni Sir Luther. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiwi. Kung lahat babaguhin ang hawak ngayon ng mga dokumento ng taga-finance department, mahihirapan siya. Sa kapal ba naman ng hawak ng mga papeles niya ngayon? Ewan ko lang kung matatapos niya kaagad. Noted sir, sorry po sa nangyari. Asahan niyo po na hindi na mauulit. Halata ang kaba sa boses ng kawawang empleyado habang sinasabi ang katagang yon. Hindi na sumagot si Sir Luther at parang stress na sumandal ito sa kanyang swivel chair. Lumabas naman kaagad ang taga-finance department habang hindi nakaligtas sa paningin ko ang panginginig ng luha sa mga mata nito. Sa nakikita ko ngayon kung paano itrato ni Sir Luther ang ilan sa mga empleyado niya, parang gusto ko na tuloy bawiin na sinabi ko kanina na mabait siya. Parang hindi naman eh, kung makasigaw kasi wagas. Sir, may tutulong po ba ako? Hindi ko mapigilang tanong kay Sir Luther nang mapansin ko na halos ilang minuto na siyang nakapikit. Dahan-dahan naman siyang nagmulat ng kanyang mga mata at direktang tumitig sa akin. How do you feel? Masakit pa rin ba? Seryoso niyang tanong sa akin. Ha? Ang alin po? Natatanga ko namang sagot. Yang sugat mo sa pisngi, masakit pa rin ba? Seryoso niyang tanong. Dali-dali naman akong umiling. Shit, bakit ba kasi hindi niya kagad nilinaw? Malay ko ba naman kung ano yung masakit na tinutukoy niya? Kapag ganitong busog na ako sa mga snacks na nasa harapan ko, para bang kay sarap na lang matulog kaysa makipag-usap sa kanya. No sir, hindi na po. Parang magaling na nga po eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Good, it's almost lunchtime. Sumama ka sa akin. Seryoso niyang sagot sabay tayo. Mabilis ko ring inayos sa mga kalat na nasa ibabaw ng center table. Wala na nga akong ginagawa tapos hindi ko pa malinis-linis sa mga pinagkainan ko. Baka isipin niya na burara ako. Hindi, uy. Kung sa palinisan ng pag-uusapan, magaling ako dun.
Saan po tayo pupunta, sir? Nakangiting tanong ko. Baka alam niyang busog na ako at ito na yung time para magtrabaho ako. Kaya pinapasama niya ako kung saan man kami pupunta. Yun nga lang sa tanong kung saan kami pupunta. Hindi niya man lang sinagot. Bagkus, naglakad siya patungo sa pintuan ng opisina kaya mabilis na rin ako napasunod sa kanya. Miss Misty, tawagan mo si Rodney. Sabihin mong pinapareport ko siya. Seryosong utos niya kay Miss Misty na kaagad namang sumagot ng noted. Habang tahimik lang ako nakikinig sa kanila. Wala naman akong isasabat dahil kahit ang Rodney na yan, hindi ko naman kilala. Gusto ko pa nga sanang tanungin si Miss Misty kung sino si Rodney. Kaya lang mamaya na lang siguro. Ang haba kasi ng hakbang ni Sir Luther nandun na kaagad siya sa harap ng elevator. Sa takot na baka maiwan ako at ako naman ang pagalitan niya, halos takbuhin kong pagitan namin. Sakto naman na pagkalapit ko sa kanya ay bumukas ng elevator, kaya naman mabilis na rin ako napasunod sa kanya. Sa loob, habang nasa loob kami ng elevator, katahimikan ng namayani sa pagitan naming dalawa. Napapansin kong seryosong mukha ni Sir Luther habang diretso ang tingin. Salubong na naman ang kilay nito na para bang galit. Ano na naman kayang problema niya? Minsan mabait naman siya pero mas malaking porsyento talaga na nagsusungit siya eh. Ang hirap niya talagang ispilingin. Katagang gumugulo sa isipan ko habang pasulyap-sulyap dito. Siguro ngayon pa lang kailangan ko ng pag-aralan ang ugali niya. Para naman hindi ako mabulaga, hindi ba? 5 years, 5 taong kontrata at medyo mahaba-haba din yun. Marami ang mangyayari sa loob ng 5 taon at dapat lang na maging ready ako sa lahat ng oras. Sa basement na kami lumabas ng elevator kung saan naglakad kami patungo sa isang mamahaling sasakyan. May sumalubong naman kaagad sa amin na 5 kalalakihan na kung hindi ako maaari magkamali ay mga bodyguards ni Sir Luther. Ang lalaki ng mga katawan at pare-pareho din sila ng suot. Kulay green na trousers ang suit tapos lahat sila ay nakakulay itim na sunglasses. Hindi pa ba nakabalik ang ibang mga tao? Seryosong tanong ni Luther sa mga to pagkatapos siya nitong batiin. Hindi pa po, boss. Nagmatigas din po pala si Sir Daniel na ibigay ang mga sasakyan niya. Pumagitna na din ang mommy niya at ayaw kaming pagbuksan ng gate. Nagbanta din sila na kapag ipilit mo daw ang gusto mo, tatawag daw sila ng mga pulis dahil harassment daw itong ginagawa nyo. Seryosong sagot naman ng lalaking kausap niya. Tsk, wala akong pakialam kung tatawag man sila ng pulis. Ang gusto ko, bago matapos ang araw na ito, masunod na nila kung anong utos ko. Seryosong utos ni Sir Luther. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Talaga palang seryoso siya na kunin lahat ng mga sasakyang meron si Daniel? Bakit? Dahil ba sa nangyaring away namin kanina? Pero imposible naman yata yun. Noted, boss. Asahan niyo po na matatapos namin ang mission na ito bago gumabi. Seryosong sagot naman ng kausap niya. Tumango naman si Luther at hindi na ako nakapalagpa. Nabigla niya na lang akong hawakan sa aking kamay at giniya patungo sa isang nakaparadang magandang sasakyan. Busog pa ako. Pwede bang take na muna? Kahit na nakakahiya, pinili kong baliwalaing masabi ko lang kung anong nasa isipan ko. Hindi naman kasi ako ni-inform, nakakain pala kami ng lunch. Di sana naghihinay-hinay ako kanina sa pagkain ng snacks. Pagkatapos niyang makausap kaninang mga bodyguards niya, diretso na kami dito sa restaurant, na halos ilang minuto lang naman ang layo sa opisina. Hindi ko talaga akalain na isasama niya ako sa pagkain niya ng lunch. Halos pumutok na kasi ang tiyan ko sa kabusugan dahil sa mga snacks na kinain ko kanina tapos ang dami niya pang in-order ng mga pagkain ngayon. Kanina nang makita kong menu, halos mahimatay ako sa gulat na makita kong presyo. 1,000 ang presyo ng bawat isang pinggan ng pagkain na may kakarampot lang na serving. Yes, ganun kamahal at sobrang nanghihinayang ako. Gustuhin ko mang kumain pero hindi na talaga kaya ng bituka ko. Sobrang sikip na rin ang suot kong skirt. Dahil bago kami umalis kanina ng opisina, busog na din talaga ako. Bakit? Ayaw mo ba sa mga pagkain nila dito? Hindi ba masarap? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi niya ba nahalata? Nagpabili nga siya ng sweets kanina kay Miss Misty sa coffee shop pero sa akin niya din naman lahat binigay. Feeling ko nga suhol yun dahil sa ginawa ni Daniel kanina sa akin. Naku, hindi naman Sir Luther. Mukha naman talagang masarap kaya lang busog na kasi ako Ang dami kong nakain na sweets kanina tapos
Hindi mo naman sinabi na isasama mo ko ngayon kumain ng lunch. Nahihiya ko namang bigkas. Isang mihinang buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya muling sinenyasan ng waiter na nakaantabay lang. Sa medyo kalayuan, sa amin, kaagad naman tong lumapit, green tea at kung anong nasa mesa namin ngayon, bigyan mo ko ng tig-isang set for takeout. Seryosong wika niya sa waiter. Hindi ko na pinansin pa dahil baka trip niya lang na mag-take out ng mga foods. Siguro masarap talagang mga pagkain at hihintayin ko na lang na may tira siya tapos yun din ang iti-take out ko para sa sarili ko. Tsak naman ako na may sasobra talaga eh. Sayang din. Pwede na din naming maging dinner yun mamaya ni Rita. And speaking of Rita, kamusta na kaya siya? Kumain na kaya siya ng lunch? Hays, hindi na kami nagkita simula nung naghiwalay kami kaninang umaga. Siguro baka busy siya. Sino kayang mga boss niya? Mababait kayang mga kasama niya? Mabait at caring nga ang boss talaga sa Sir Luther dahil ilang saglit lang, dumating na rin ang green tea na in-order nito para sa akin. Paunti-unti ko rin namang ininom yon. Makakatulong daw kasi ang green tea para maibsan ang kabusugan na nararamdaman ko. Kagaya nga ng inaasahan, hindi nga naubos ni Sir Luther ang mga foods na in-order niya. Kaagad ako nagpaalam sa kanya na kung pwedeng iti-take out ko pero ganun na lang ang lungkot ko na sinabi niya na hindi pwede. Samantalang wala pa naman sanang bawas ang ibang mga putahe. Medyo nakakaramdam ako ng paghihimutok dahil talagang nanghinayang ako. Sa inis ko kahit na siyang boss ko, hindi na ako nagpresenta pang bitbitin ng takeout food niya. Manigas siya. Sayang ang mga pagkain na yun tapos iniwan niya lang samantalang ang daming nagugutom ng mga tao. Kagaya ko, gusto kong kainin. Para hindi masayang kaya lang wala na eh. Wala nang space sa bituka ko. Pagdating sa kanyang sasakyan, tahimik akong sumakay ng kanyang kotse. Diretso kami sa kanyang opisina kung saan pagdating namin doon. Naabutan pa nga namin si Daniela kausap ang executive secretary na si Miss Misty. Halata sa itsura nitong pagiging aligaga sa hindi malamang dahilan. Nang mapansin ni Daniela ang pagdating namin, kaagad itong lumapit kay Sir Luther. Uncle, mabuti naman at dumating ka na. I just want to talk to you, please. Seryoso nitong bigkas. Parang walang narinig na naglakad papasok na opisina niya si Sir Luther at hindi ko naman malaman kung susunod ba ako. Hanggang sa nagulat ako nang bigla akong hinarap ni Daniel. Anong ginawa mo? Ano ang sinabi mo kay Uncle? Seryoso niyang tanong. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin kaya naguguluhan ako na patitig sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan. Nainis kong bigkas at akamang ihahakbang ko na sana ang mga paa ko para pumasok na din sa loob ng opisina ni Sir Luther nang maramdaman ko ang paghawak ni Daniel sa braso ko. Siguro ikaw ang dahilan kaya nagalit si Uncle sa akin. Siguro ikaw ang dahilan kaya pinaparusahan niya kami ngayon. Galit niyang wika. Malakas naman akong pumiksi mula sa pagkakahawak niya at galit siyang hinarap. Ano bang pinagsasabi mo, Daniel? Huwag kang mambintang. Kung ano man ang problema ng pamilya mo, wag mo kong idamay dahil labas na ako doon. Wala akong kaugnayan sa uncle mo dahil boss ko siya at empleyado niya lang ako. At imposibleng mangyari ang tumatakbo sa utak mo. Galit kong bigkas at malakas at tinabig ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Nabitawan niya naman at ginawa kong pagkakataon yon para makapasok na din sa loob ng opisina ni Sir Luther. Nababaliw na tong si Daniel at kailangan ko nang umiwas sa kanya. Uncle naman, ano ba ang kasalanang nagawa ko sa iyo? Bakit niyo po inutos sa mga tauhan niyo na i-pull out lahat ng mga sasakyan ko? At saka ang mga credit cards ko. Kinansel niyo din, wala na akong magamit. Paano na ako? Saan na ako ngayon pupulutin? Katagang lumabas sa bibig ni Daniel pagkapasok niya din dito sa loob ng opisina ni Uncle Luther niya. Halata sa boses nito ang matinding frustration. Kaya naman hindi ko mapigilan ng mapaismid. Sinong lolokohin niya? Mabuti nga sa kanya. Kung ano man ang nangyari sa kanya ngayon, karma niya na yon. Ang lakas na loob na magyabang, nakaasa lang din naman sa uncle niya. May isang sasakyan ka pa na pwedeng gamitin, hindi ba? Hindi mo rin kailangan ng mga credit cards na yan dahil kompleto at pinuprovide ko naman lahat ng mga basic needs niyo. Ano pang kulang, Daniel? Nasa tamang edad ka na at hindi habang buhay na nakasandal ka sa akin. Seryoso at malakas ang boses sa sagot naman ni Sir Luther. Naintindihan ko naman po yun, Uncle. Alam ko naman po na kailangan ko din magtrabaho pero kasalanan niyo din po kasi. Ayaw niyang ibigay sa akin ang posisyon na nais ko.
Sa pagkakataon na ito, maluha-luha na si Daniel. Do you think deserve mo ang posisyon na yon? You know me very well, Daniel. Hindi uso sa akin ang palakasan at kung gusto mo talagang tulungan ng sarili mo na makapagtrabaho, mag-umpisa ka sa ibaba. Hindi mo ko madadala sa paawa effect mong yan sa akin. Kung wala ka ng kailangan, get out! Seryosong sagot naman ni Sir Luther. Sa pagkakataon na ito, halatang napipiko na din talaga siya kay Daniel. Pero Uncle, please, huwag niyo naman po itong gawin sa amin. Alam niyo naman po na lahat ng kotse ko mahal ko. Mga collections ko mga yun eh. Hindi niyo po pwedeng kunin ng basta-basta sa akin yun. Muling wika ni Daniel. Talagang ipinaglalaban niya talaga ang mga sasakyan na hindi naman pala galing sa pinaghirapan niya. Give me a good reason para pakinggan kita ngayon, Daniel. Alam mo, kung nakinig ka lang sa sinabi ko noong nakaraang linggo sa'yo, hindi naman sana tayo aabot sa ganitong senaryo eh. Saka, ano ang ginawa niyo kanina sa coffee shop? Ha? Seryosong tanong ni Sir Luther. Sa pagkakataon na ito, tuluyan na siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair at nakapamulsang hinarap ang pamangkin niya. Tahimik lang ako nakikinig sa kanila para ako nanonood ng live na teledrama at kahit nakatiting wala akong kahit na naramdamang awa kay Daniel. Kahit na sa eksenang ito, para bang siya yung aping-api. Buti nga sa kanya. Kung makapagmalaki siya sa akin, akala mo kaya niyang buhayin sarili niya. Nakaasa lang naman pala sa uncle niya. Nang dahil ba kay Alexa, kaya po kayo nagagalit na sobra sa akin ngayon, uncle? Narinig kong tanong ni Daniel na labis kong ipinagtaka. Paano na naman ako nasama sa usapan na ito? Ang labo din ng taong ito eh. Uncle, kung yun ang dahilan, sorry po. Hindi ko na uulitin, hindi ko na ulit gagawin ang ginawa ko kanina sa coffee shop. Basta po patawarin niyo lang ako, muli niyang wika. Tapos na ang pag-uusap nating ito. Hindi mo ko madadala sa mga pangako mong yan, Daniel. Maging leksyon ang ginawa ko sa iyo ngayong araw para ayusin mo ng buhay mo. Hindi na magbabagong desisyon ko. Makipag-cooperate ka na lang sa mga tauhan ko para hindi na lumala pang init ng ulo ko. At kung ano pang maisip kong gawin na pareho nating pagsisisihan, bandang huli. Seryosong wika ni Sir Luther. Napansin kong kaagad namang natahimik si Daniel. Kita ko ang lungkot sa mga mata nito na napasulya pa nga sa akin bago laglag ang balikat na naglakad palabas ng opisina. Hindi ko tuloy malaman kung maawa ba ako sa kanya o hindi. 2 taon ko ding naging boyfriend si Daniel at sa loob ng 2 taon na yon, naging mabait naman siya sa akin. Hindi kami magtatagal kung puro lang din naman siya yabang. Kaya lang wala eh. Pumatol ba naman sa stepsister ko? Kaya ekis na siya sa akin at ganun din ako sa kanya. Kung tutuusin, quits na kaming dalawa. Pumatol siya kay Alvira at ako naman ay minsang binentang katawan ko sa Uncle Luther niya kapalit ng pera. Wala na talagang dahilan pa para muli kong lingunin ang nakaraan namin. Dahil tapos na yon. Hindi na masusundan pa at wala nang kasunod na kabanata. Ang kailangan ko na lang talagang gawin ngayon ay mag-focus sa kung anuman ang magiging kapalaran ko sa hinaharap. Lalo na at mag-isa na ako at wala ng pamilya o kadugo na masasandalan. Sa paglabas ng opisina ni Daniel, katahimikan ang bumalot sa buong bahagi ng opisina. Balik trabaho si Sir Luther na para bang wala lang ako sa paligid. Mukhang lilipas talaga ang buong maghapon na wala akong ibang ginawa kung hindi ang tumunganga lang.